Welcome to Tina Talks podcast produced by the Human Rights Development Organization. In this channel, we are going to talk about the reality of human rights. Ating alamin ang iba't ibang karanasan na maaaring naaayon o hindi naaayon sa karapatan ng bawat individual. Samahan niyo ako at sabay-sabay tayong matuto kung ano nga ba ang karapat-dapat sa bawat isa sa atin. Alright, kasama natin ngayon si Ma'am Joy Palermo na originally from Mindanao and now nandito na ngayon sa Palawan. Ma'am, share niyo sa amin yung story behind bakit kayo pumunta dito sa Palawan. That was during 2000. So sobrang tagal na. Siguro naalala ng lahat nationwide kung ano nangyari nung year 2000, lalo na sa Lanao del Norte. At that time, doon kami nakatira sa Iligan City. Pero yung hometown talaga namin is Kauswagan, Lanao del Norte. Since si Papa is pastor, kahit saan saang munisipyo po kami na-assign. Pero doon talaga kami bumabalik, doon sa hometown namin. And nung time na yun is, kagraduate ko lang ng college sa MSU IIT. Walang mapasukan kasi close lahat. Kasi nag-all out war si ex-President Erap Estrada. Oo. Okay. Kasi ang akala namin dati is kami yung sa OGT kasi namin, yung na-OGT-han namin, sila sana yung makakuha ng dun sa Pangil Bay, yung the longest ngayon na tulay. Okay. Akala namin nakapila-pila na yung mga pangalan namin para for the construction. Kaso lang, hindi natuloy na dahil nga dun sa gera na yon. And ang nangyari, since hahanap ka ng trabaho, ang dami kong pinasahan ng mga resume. Kaso lang, wala talaga kasi talaga halos na nag-close talaga yung mga establishment at that time. So, yung tita ko, kasi dahil din sa gera, sa side ng mother ko, sa Gomez naman, meron kami yung sinasabi nila, kapitbahay lang kasi yung lupa na yun sa Inudaran, Kauswagan, yung lupa na yun na kinukuha ng mga Muslims. So, yun doon nag-start kasi akala nila rido, and then yun na nga, kalaunan, naging problema na ng community. So, ang nangyari sila, nung mga 1995, sila dito, migrant sila dito. Doon naman sila sa Taytay, Palawan. So, year 2000, nung umuwi yung isang tita ko, kinuha yung lula ko kasi si Lula nagbakasyon doon, ilang years na nagbakasyon doon sa amin nakatira. Biglang sabi ng isang tita ko na yung tita ko, si Auntie Vilma, na gusto niya ako kukunin dito. Kasi baka daw mag-asawa lang ako ng maaga dahil sa sitwasyon namin doon. So yun, hindi actually talaga wala sa isip ko, wala talaga sa pangarap ko na mapalayo sa pamilya kasi growing up kasama kami, buo kami pamilya. And then ito palang isang kapatid ko, si Kimberly, 8 years old siya nung time na yon. Nangarap pala talaga siyang umalis ng Mindanao. Umalis ng Mindanao, magsama kay Lula. Ang plano siya yung isama, kami dalawa tuloy na magkasama. Ayun, 5 days ulit kami doon sa Negros Navigation noon time na yun kasi ang hirap 5 days yung biyahe. Oo. Papuntang Puerto. Kaya yun, dahil doon nga sa gera, napalayo kami sa pamilya kasi ang usapan isusunod sila. Yun naman talagang usapan susunod sila kasi meron kami, anim kami magkakapatid, si mama, si papa. Tapos hirap talaga, in short, hirap talaga financially. Kasi dumating sa point at that time si Papa is meron siyang mission na ginagawa pero hindi talaga sabi na makakompensate sa amin. Kaya kailangan kong magtrabaho. Kaya sabi ko, Lord, kahit saan mo ako dalhin, basta ang focus ko talaga is makatulong sa kanila. Makatulong sa ministry ni Papa kasi andyan man si Lord pero kailangan mo din talaga gagawa ng way para din makatulong. So, dito, pero at the start, grabe kahirap kasi first time na dumating ka sa isang lugar na wala kang kakilala. Pero yun na lang yung promise ni Lord, yung hawak-hawak mo. Na kahit anong mangyari, Lord, kahit saan mo ko ilagay,
I will stand because ikaw yung nandito sa akin. At pagdating pa namin dito, ang saklap pa, itong kapatid ko, dinala ng Taytay, Palawan. Ako dito nagtatrabaho. Sa munisipyo pa. Oo, sa munisipyo, ang layo namin Oo. dalawa. Kaya walang gabi na umiyak ako kay Lord, na Lord, yung nandun yung namimiss So mo maaga yung pa. family. Ilang taon ka nun, ma'am? 20 years old, ma'am. So medyo Kagagraduate ko bata lang. pa rin. Yes Tapos po. nag-independent life ka Opo, opo. Kasama ko yung auntie ko. Kasi yung auntie ko, yung asawa niya is seaman. So wala din siyang kasama. At the time, isa pa lang yung anak. So kami, dito kami sa Ricardo, nakatira sa may Manalo Street. So, yun yung na may mga times na gusto kong umuwi. Pero ang Naho-homesick oo, ka. ang inabangan naming dalawa, nasusunod sila kasi yun yung usapan. Yun yung usapan. Oo, Oo. kasi parang mag-ano na lang talaga ng life na magbagong buhay. So, nagulat kami na isang araw na nagdesisyon si Papa, balikan niya yung church sa Kauswagan kasi nag-close. Oh. Wala na palang pastor na nakatira. As in, Sunday na Sunday church. Yung church sarado. Umiyak talaga siya kasi nandun yung, alam ko, boarding niya kasi talaga nun, bumili nun is lolo niya eh. Tapos, tumulong siya sa mga iba't ibang churches. Pero yung sarili nilang church na doon sila talaga naging Christian, ayaw niyang mawala. Oo. Oo nga naman, no? Parang ang ironic, Sunday na Sunday, walang tao sa church na Oo. dapat nandun lahat ng tao. So because of the war during 2000 sa Mindanao, naapektuhan yung livelihood ninyo and even yung ginagawa po ng ministry ng papa po ninyo na pastor. Tama. And yun po yung reason kung bakit dito kayo. And sa Filipino culture kasi, kapag meron ka mag-anak na dun si auntie, Oo. kinukupkop, Kinukop, oo, yun po ay kapatid ng parents niyo Oo. po, Sa side ng mama. ng mother Oo, niyo po. mother. Oo. So, yun yung buhay namin dito magkapatid kasi isang taon talaga doon yan siya sa Taytay. Ako nagtrabaho. Unang land ng trabaho dito sa Ring Hill Inn. Sa Ring Hill, di ako makalimutan na grabe kasi first time kung nagtrabaho na ganun ka, tuloy-tuloy 8 hours. Pero sabi ko nga, yung strength mo naman, hindi naman yung totally galing lang sa'yo eh. Oo. Yung lagi ko na lang talagang ina-acknowledge na, Lord, bigyan mo ako ng strength kasi mga bago pa sa akin ito eh. Oo. Kasi nasanay ko sa ministry, sama-sama ni Oo. Papa, kahit saan-saan yung mga revival. Tsaka Tapos iba pagdating yung dito, iba po yung culture and environment kapag oo, ministry, pag outreach, parang Oo. lahat ng nakakasalamuha mo, bababait. Bait. Oo, kasi nagkakawang gawa ka Oo, eh, oo. di ba? Pero ma'am, ang question ko, bakit Palawan, aside from nandito si auntie mo po sa mother side? it's a long story kasi si Mama actually talaga lumaki na sa Palawan. Ah, okay. Si Mama at the age of 9, yung auntie din niya, nakapit ng lolo ko, sa Kalandagan naman, Araceli. Kaya si Mama graduate po ng grade 6 sa Araceli. Oo. Kaya in short, hindi talaga pwedeng hindi magdugtong dito. yung Palawan kasi si Mama nakita niya at nakatira talaga siya. Siya dito. Hindi lang sa Araceli, hindi lang sa Kalandagan, kundi pati sa Puerto Princesa, nakapunta na siya dito. Ah, Oo. okay. And then wala akong background about sa ginagawa ko. Ang nangyari, eager to learn. Yung tita ko, grabe talaga ang alalay niya sa akin. Lahat, kasi syempre wala pa akong pera at the time. Siya talaga lahat nagbigay, pamasahe, pagkain. So sabi ko, yung ano na yon, i-keep ko talaga yon na yung bihira lang na mangyari sa'yo na may ganong tao na tutulong sa'yo para, hindi naman para sa kanya yun, para dun sa family ko, para may maipadala ako. So 15 days ganun. Kaya grabe talagang pagod, hindi ko akalain na ganun yung mangyari. Pero sabi ko, yung fulfillment doon na, yung hawak mo yung first na sahod Salary mo? yung first sahod ko, Anong ginawa mo sa Bini- unang salary mo, ma'am? wala kong tinira, pinadala ko lahat doon sa sa Mindanao. Oh. Then naalala ko noon, ma'am, kasi wala pang cellphone. Oo. Yung Bayantel dito, naalala mo, may Bayantel dito sa may Rojas Street na Yung PLDT na ngayon. Oo, Bayantel oo, siya oo. dati. Diyan sa harap pa yung Oo. na pa ano lang, yung basta may Oo. alala ko, binayaran ko sa isang usapan namin, 300 plus yun. Oo. Tapos, Oo. maiksi lang yun. Maiksi Oo. lang yun. Tumawag ako doon kasi doon, nung time na yun, doon pa sila sa Iligan eh. So, naano ko pa sila, nakakausap ko pa sila. So, paano yung ka invest- nagpapadala ng pera?
Ano, si Papa kasi meron siyang ATM o meron siyang account sa DBP. Ah, so may bangko na rin. Oo. Bangko naman DBP, na. oo, social na rin kasi kasi si Papa, ano naman talaga si Papa may advocate din si Papa, especially sa peace process. Kaya naintindihan ko nung bumalik siya ng Kauswagan, lalo din kasi sa peace process, mga pastors kasama sila doon, kaya meron silang hindi naman sabi, parang cooperative or ano na mga leaders sa church, Oo. nag-create sila ng group para marinig sila ng gobyerno na ito yung dinadaing namin sa lugar na ito. Para Kasi- may representation yung Oo, sila, kanilang oo. community. Yes. Kasi kalaunan naging si Papa ay naging chairman siya ng Mindanao People Caucus. Hindi lang sa Kauswagan yung nag-represent siya, kundi buong Mindanao. So, paano ka, ma'am, nag-a-update sa family mo sa Mindanao, tsaka sa kapatid mo sa Taytay? Kamusta ka na dito? Ma'am, sulat, ma'am. Ah, Sulat. sulat. Nagsusulat pa rin ako. Pinapadala ko yung mga pictures namin. Oo. So, nagpapapicture, may camera, tapos papaprint kasama sa sulat. Parang gano'n. Ganon. Oh. Kasi naalala ko, si auntie, merong cellphone, analog pa at that time. Oo. Pero yun na nga, bumili talaga ako ng phone, ma'am. Kasi si Papa, na dahil nandyan na siya sa peace process, so meron na siyang, sa mga livelihood din sila meron na siyang Motorola yung cellphone niya. So, in short po, kahit paano po, hindi na Pwede matawagan. patawag. Kaya ako, ma'am, naghanap talaga ako ng paraan na magkaroon ako ng cellphone. Cellphone. Nung nalipat ako ng NCCC, ma'am, kasi nilipat ako after 15 days, isang buwan, nakabili ako ng Alcatel. Oo, naabutan ko pa yun. Alcatel, Yung oo. parang sabon. Ito na, Alcatel yung unang Oo. phone ko. Yun yung way of communication namin sa family ko. Kahit pa paano, buti na lang meron ng ganun, di ba? Oo. Tapos, yun, at that time, pero lagi ko pa rin tinatanong na kailan kayo susunod. Pero sa tingin ko wala na talaga. Kasi maganda na din yung buhay nila. Kasi nandun na yung mga Tsaka may sundalo. mission pa doon si Papa Oo. niyo. Siyempre, as pastor, Mm-mm. mas malaki actually yung kanyang responsibility doon. Oo. Ma'am, ano yung pinaka challenging na na-experience ninyo while nandito kayo sa Puerto, Palawan? Ang challenging doon na ang goal ko talaga na mag-isa kami ng kapatid ko Oo. Magkasama kayo. Magkasama kami and inano naman ni Lord after 1 year nalipat na siya. Diyan na naman kami nakatira sa Bangkaw-Bangkaw. Oo, sa Ano yung, Pardito. bakit siya lumipat dito sa Puerto, ma'am? From Taytay? Ni-request ko talaga kasi ang bilin talaga ng father namin na huwag ka talaga kayo maghiwalay. Oo. Sama-sama talaga. Kasi may plano na talaga ko na gusto ko nang umuwi ng Mindanao. Oo, kasi yung heart mo talaga, tapos siguro kung hindi ako pumunta dito, baka siguro naging pastora ako or nasa mission ako. Kasi yun talaga Yun ang yung comfort zone mo talaga Yun lang talaga Bigla ako. ka na lang, Bigla- imagine mo, Oo. parang nasa safe space ka, bigla ka na lang nasa sa commercial Oo, building oo. na kung sino-sinong tao, yung kasalamuha mo. Hanggang doon, yung husband ko sa NCCC ko din na NCCC ko din na met. Oo. Bakit parang ang gaan? Kasi siya lang yung narinig ko na nagsasalita ng Bisaya. Oo, siya nakahanap yun. ka ng Nakahanap kapareho ako, mo. oo. Naririnig ko yung pangalan niya pag siguro sikat na sikat yung pangalan niya laging pinipage ng NCCC. Sabi ko, parang familiar ko man yung kasi may uncle pala ako na Ray Palermo din. Sabi ko, paano pareho na sila ng pero hindi pa kami magkakilala hanggang siya nag-reach out sa akin. Binubula-bula lang pala niya ako, nakapunta siya ng Iligan City, ganun. Sa akin talaga, parang matuyo yung laway ko kasi wala akong kausap. Ayaw ko magtagalog, maliban lang. Pinipilit ko Ayaw magtagalog. mong makipag-usap kung hindi Oo. rin lang Bisaya na kapareho mo, oo. ma'am. Since ang daming Bisaya, kasi galing taga Davao din yung taga NCCC. Pero siya talaga yung laging nangunguli. Puro talaga, oo. Bisaya. Kaya yun, hanggang naging friend kami. Pinuperso Oo. ka na nun, ma'am. Wala kasi iba yung nililigawan niya Oo, talaga? Iba yung nililigawan niya. Hindi pa ikaw. Oo, hindi ako. Ang sa akin lang is yung At least goal meron ko. ka ng kapareho. Oo. Oo. Kaya nagkakampante lang yung loob ko kasi ang hirap mapunta ka sa lugar na wala ka talagang kakilala. Stranger ka sa lugar, pero ang nakaganda lang yung community na ready to accept you. Kasi si auntie dati is dito nagtuturo sa HTU, dinadala ako sa HTU, tapos kalaunan lumipat siya sa Fulbright. So marami na rin akong kakilala. Even Palaweños, ma'am. Maganda Yes, ang oo. sa inyo. Na
Hindi siguro kami magbalik kasi 2004 ma'am, nag-settle down kami ni husband. Mhm. And then 1 year and 7 months yung anak ko, nag-decide ako na umuwi, balik ng Mindanao. Nauna kami ni Christian kasi nang dahil sa gusto ko na magbagong buhay ulit. Oo. Kasi at the time nag-resign ako ng NCCC na dahil labas-pasok si Christian sa ospital. Hospital, okay. So, Yung sabi una niyo ko, pong anak. Sabi ko, pero si husband at the time, ma'am, is naging ahente siya. De pag-resign ko, kaya parang may connection kung ano yung ginagawa namin ngayon. Kasi pinatayuan niya ako ng sari-sari store. Sa Mindanao? Dito pa, Dito ma'am, pa. bago kami umuwi doon. Okay. Oo, tapos, hindi talaga kinaya, kasi dahil may mga utang, tapos labas-pasok yung anak namin sa ospital, sabi ko, kailangan ko lang ngayon yung family ko, yung magulang ko. Siguro, Siyempre, yun ang namimiss ko babalikan yun. natin. Namimiss ko. Oo. So, bumalik ako doon. Naiwan si husband, nagtatrabaho dito. Walang plano si husband na dapat magsunod agad siya eh. Kasi magtatrabaho siya para makabayad yung mga naiwan Oo. utang at saka at the same time to support doon sa amin. Kasi hindi din niya alam kung ano yung meron siya doon eh na trabaho. Kaya nung pagdating namin doon, kaming dalawa ni Christian, okay kasi nandun ako sa family ko eh. Kasi siya nauna na rin siya kapag kasal namin, dinala na rin siya eh. Oo, Okay. so nabuo na kami ulit. Ulit. Oo. Yung kapatid ko, nagtrabaho sa Colgate Palmolive sa Osami City. Then, ang nangyari noon is, nasa office siya. Nagulat ako ni husband kasi dito din siya nakatira noon eh, yung si kuya niya, si Kuya Alan, dito sila ang nag-rent dito sa bahay. Nalulungkot siya, nakita ng kuya niya. Siguro, nararamdaman din ng kuya niya na yung namimiss yung family. Oo. Kaya kinuha siya ng ticket at saka pinasunod sa amin. Dumating kami ng May, yung asawa ko sumunod ng July. July siya dumating doon. And ang goal lang talaga ni husband is makahanap ng trabaho. Oo. Kaya nakapasok siya doon. Alam mo naman kung ano yung meron sa Osami City. Munti ka na rin sila doon na. Talaga? Kasi yung parang delivery van nila na 1.9 million na Colgate Palmolive, hinarang. Akala nila sundalo kasi nagsusuot ng sundalo. Pero actually, hindi sila sundalo. For security lang din yun, purposes. Hindi. Kung ba't nagsusuot sila ng ganun? Ano yun? Hindi ko nabanggitin kung sino-sino sila noon. Okay. Parang nagpapanggap. Oo. Okay. Nagpapanggap. Kinuha lahat. Kasi Chinese po yung distributor. At that time, sa Osami City, ang nangyari, hindi nagbibigay ng revolutionary tax. Yung Chinese na yun. Okay. Pero Ay, hindi ginawa. naman sila ma'am ginagalaw. Yung mga products lang ang interest. Munti ka na, ma'am. Ang nangyari, ma'am, kinuha lahat yung products. Nakaduct tape yan sila lahat, ma'am. Kaya si husband, makita mo yung journey ni husband. Nakaduct tape. 3 sila, ma'am, yung pahinante, driver, at saka siya. Dapat hindi siya makasama kasi collector siya eh. Dapat nakabus siya. Nang dahil sa nagtitipid, sumakay siya kasi papunta naman din doon eh. Sa Pagadian City ang punta nila. Pero doon pa lang sa unahan ng Tangub City, ma'am, sa Bonifacio, may humarang sa kanila. Akala nila sundalo, hindi pala. Ang ginawa, ma'am, is binaba lahat yung stocks. 1.9 million Colgate Palmolive. Pati, naalala ko ma'am, kabibili lang namin ng cellphone na yon. At the same time, naglo-loan siya para kasi may magbakasyon kami doon sana sa kanila eh. Ang nangyari, kinuha lahat ma'am. Kinuha lahat yon, nakaduct tape. Tapos, tinutukan sila ng baril. After that experience, ma'am, syempre kinuwento niya sa inyo. Ano nang naisip din? Kasi parang bumalik kayo doon to start your new life na may anak na kayo, Oo. sumunod Mali, siya. diba? Oo, parang tapos ganun Oo, yung ganun yung experience. nangyari. Yun na Oo. parang very traumatic talaga. Ang naano pa talaga ma'am, clear talaga na simintuhin niyo yung mga paa nito para itapon niyo doon sa Pangil Bay. Para in short missing. Oo. Ma'am, hindi ko alam, Rinig ma'am. niya yun lahat na yun ang Hindi. plano sa kanilang Pero, ma'am, gawin. alam mo ba, ma'am? Kasi alam nila na sa church kami nakatira. Kasi magkapatid sila ng kapatid ko. Oo. Iyan yung pagkaalam ng driver. Yung driver, ma'am, 6 ang anak, maliliit pa. Pai, alam ko, Pai, malapit ka kay Lord. Natatawa si husband. Alam ko, Pai, malapit ka kay Lord. Tulungan mo
tulungan mo kami mag-pray. Pray. Oo. Kahit anong i-pray mo na makawala tayo sa sitwasyon So, paano na ito. sila bang Imposible makawala? yun, ma'am. Ang panel, ma'am, nakalak. Nandun sila sa gitna. Pinasok sila sa Basang-basa. loob. Oo, sila yung pinalit, ma'am. Oh my Sila yung gosh. pinalit doon sa loob ng ng panel.